Magandang araw, mga kabayan. Paano kung ang Pilipinas ay magkaroon ng pagkakataong makakuha ng daan-daang battle-proven armored vehicles mula sa Estados Unidos sa presyong napakababa kumpara sa isang bagong sasakyan? Sa harap ng limitadong budget para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, maaaring ito ang isang oportunidad na hindi dapat basta balewalain. Kamakailan, iniulat ang pagkuha ng Argentina ng 235 Stryker armored vehicles mula sa Estados Unidos sa ilalim ng Excess Defense Articles Program. At ang kapansin-pansin dito ay ang naiulat na reference figure na nasa humigit kumulang $83,730 bawat unit. Kung ikukumpara sa presyo ng isang bagong armored vehicle, napakalaki ng agwat. Kaya ang tanong, kung magkakaroon ng Pilipinas ng katulad na pagkakataon, mas makatwiran ba ang pagbili ng karagdagang bagong Guarani, o ang pagkuha ng used Stryker? Mahalagang linawin, mayroon ng Guarani ang Philippine Army. Ang Guarani 6x6 ay bahagi na ng ating ground force modernization, at nagpapatuloy ang delivery ng mga unit sa ilalim ng programang konektado sa LBAT systems. Kaya hindi na ito tungkol sa pagpili ng unang wheeled armored vehicle ng Pilipinas. Ang tanong ay kung saan mas sulit ilagay ang limitadong modernization budget para makakuha ng karagdagang armored capability. At dito nagiging interesting ang Stryker. Batay sa open source estimates, ang baseline price ng bagong Guarani ay nasa paligid ng $1,100,000 bawat unit, depende sa configuration at package. Samantala, ang Stryker transfer ng Argentina ay may naiulat na reference figure na humigit kumulang $83,000 bawat unit. Napakalaking pagkakaiba. Siyempre, hindi ibig sabihin na yon na ang kabuuang gastos ng isang Stryker para maging operational sa Pilipinas. Maaaring may refurbishment, transportasyon, spare parts, training at maintenance. Pero kung mananatiling malaki ang savings kahit idagdag ang mga ito, magiging napaka-attractive ng option. At para sa Pilipinas, mahalaga ang presyo dahil hindi unlimited ang modernization budget. Mayroon tayong napakaraming kailangang pondohan. Kailangan ng Army ng artillery, drones, communications, air defense, ammunition at logistics. Kasabay nito, kailangan ding pondohan ng Navy at Air Force modernization. Kaya bawat malaking procurement ay may opportunity cost. Kapag napakalaki ng ginastos natin sa isang bagong armored vehicle, maaaring mabawasan ang perang available para sa ibang capability. Dito maaaring magkaroon ng malaking advantage ang used Stryker. Kung makakakuha tayo ng malaking bilang ng Stryker sa maliit na bahagi ng halaga ng bagong armored vehicles, maaaring mas maraming infantry units ang mabigyan ng protected mobility habang may natitira pang pondo para sa ibang pangangailangan. At hindi ordinaryong sasakyan ang Stryker. Isa itong 8 gulong na armored fighting vehicle na matagal nang ginagamit ng United States Army at may malawak na operational experience. May iba't ibang variant ito para sa infantry transport, medical evacuation, fire support at iba pang tungkulin. Pero hindi ibig sabihin na dapat bumili agad ang Pilipinas ng anumang used Stryker na available. Kailangang suriin ang kondisyon ng bawat sasakyan, service life, refurbishment requirement, spare parts at long-term maintenance. Dahil maaaring mura ang acquisition price pero mahal naman ang pagpapanumbalik at pagpapatakbo. Ang tunay na comparison ay hindi bagong Guarani laban sa $83,000 na Stryker reference price. Ang dapat ikumpara ay ang kabuuang gastos para maging fully operational at sustainable ang bawat platform. Kung pagkatapos ng refurbishment, transportasyon, training at sustainment ay napakalaki pa rin ang savings ng Stryker, mas magiging malakas ang argumento para dito. At may isa pang mahalagang factor, ang Estados Unidos. May multi-year US Security Assistance Framework na maaaring makatulong sa modernization ng Pilipinas. Sa ilalim ng Philippines Enhanced Resilience Act, may authorization para sa hanggang $2.5 bilyong na foreign military financing assistance para sa Pilipinas mula fiscal year 2026 hanggang fiscal year 2030. Hindi ibig sabihin ito na automatic na libre ang Stryker. Depende pa rin sa eligibility, programming, approval at aktwal na funding mechanism. Pero nagbibigay ito ng mas maraming strategic options sa Pilipinas. Kung may American origin equipment na maaaring suportahan sa ilalim ng available assistance mechanisms, maaaring mabawasan ang pressure sa sariling modernization funds ng AFP.
At kung magiging favorable ang IDA arrangement para sa striker, mas lalo itong nagiging interesting. Ngayon, bakit hindi na lamang bumili ng karagdagang Guarani? May advantage ang Guarani dahil mayroon na tayong fleet. Mas pamilyar ang platform sa ating army, at mas simple ang logistics kapag pare-pareho ang pangunahing sasakyan. Pero hindi sapat na sabihin na mayroon na tayong Guarani kaya dapat Guarani ulit. Kung ang bagong Guarani ay maraming beses na mas mahal kaysa sa used striker, kailangang itanong kung gaano karaming additional capability ang makukuha natin sa parehong budget. Sa isang budget-constrained military, maaaring mas mahalaga ang bilang ng operational vehicles kaysa sa simpleng pagkakaroon ng bagong platform. Kung ang perang gagamitin para sa maliit na bilang ng bagong armored vehicles ay maaaring makakuha ng mas malaking bilang ng striker, maaaring mas malaki ang operational impact nito. Mas maraming infantry units ang maaaring magkaroon ng protected mobility at mas malawak ang coverage ng mechanized forces. Magkakaroon ng dagdag na logistics complexity dahil dalawang platform ang kailangang suportahan. Pero kung napakalaki naman ang financial advantage, maaaring sulit ang dagdag na complexity. Kaya sa aking pananaw, hindi dapat automatikong bumili ang Pilipinas ng karagdagang bagong Guarani kung mayroong tunay na favorable IDA striker opportunity. Mas dapat seryosong pag-aralan ang striker option. Hindi dahil mas maganda ito sa lahat ng aspeto, kundi dahil maaaring mas mataas ang capability na makukuha natin bawat pisong gagastusin. At iyon ang mahalaga sa modernization ng AFP. Hindi unlimited ang pondo natin. May Navy, Air Force at Army requirements. May mga bagong missile, aircraft, ships, radars, drones at air defense systems na kailangan ding pondohan. Kaya kung may paraan upang makakuha ng malaking bilang ng battle-proven armored vehicle sa mas mababang halaga, dapat natin itong tingnan bilang isang pagkakataon. Ang ideal na approach ay simple, suriin ang striker package, tingnan ang kondisyon, kalkulahin ang refurbishment at life cycle cost, at ikumpara ito sa halaga ng bagong Guarani. Kung malaki ang savings at sapat ang US support, para sa akin, mas compelling ang used striker. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi kung alin ang mas bago. Ang tanong ay kung alin ang nagbibigay ng mas maraming operational capability sa loob ng budget na mayroon ang Pilipinas. Kung ang Argentina ay nakakakuha ng daan-daang striker sa isang napakababang IDA reference price, maaaring ito ang dahilan para seryosong tingnan ng Pilipinas kung may katulad na oportunidad para sa Philippine Army. Hindi natin kailangang palitan ang Guarani. Maaari itong manatili sa serbisyo. Pero kung ang layunin ay mabilis na palakihin ang armored capability nang hindi kinakain ang malaking bahagi ng modernization budget, maaaring mas praktikal ang used striker. Mga kabayan, kung magkakaroon ng Pilipinas ng katulad na striker offer mula sa Estados Unidos, mas pipiliin ba ninyo ang used striker kaysa karagdagang bagong Guarani? Para sa akin, kung mapapatunayang mababa ang kabuuang life cycle cost at may sapat na US support, mas may sense ang striker option, lalo na dahil limitado ang modernization budget ng AFP. Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. At manatiling nakatutok para sa iba pang pagsusuri tungkol sa modernisasyon, depensa, at seguridad ng Pilipinas. Mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification para sa susunod na update.